Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid at muli sa ating pagsasama-sama upang ang Diyos ay ating purihin sa gawain ito ngayon. Luluwalhatiin natin ang Diyos mga kapatid at ibigay natin ang ating pong buong puso na pagpupuri at pagsamba sa Kanyang banal na pangalan. Sa lahat ng mga nakakasama natin sa dakong ito at maging sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan, kasama natin online, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at minsan pa nating pasimulan ang gawain ito sa pamagitan ng ating pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord as we sing this song. I worship you, Almighty God. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord God, we worship you. Oh, Prince of Peace. Hallelujah. Let's magnify the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Let's worship the Lord together. Let's give Him praise and honor. Hallelujah. You are my righteousness. We worship the Lord God. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. Prince of Peace. And that is what I want to do. That is Amen. Hallelujah. Praise God. And I give you praise. you Praise. For you are my righteousness. Hallelujah. Praise the name of the Lord. worship you, Almighty God. there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else Can can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. One more time. Hallelujah. Praise God. There is none. Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila't mapagpalang Diyos. Muli po sa gabing ito, kami ay sama-samang nagpupuri at niluluwalhati ang iyong pangalan. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa pagkakataong katulad nito, minsan pa, na kami po ay malayang nakakapagbigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito ngayong gabi.
At ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa amin. Pagpalain mang iyong mga salita na amin pong tutunghayan at ipapahayag sa gabing ito. Pagpalain mo ang lahat ng makakapakinig, makakapanood ng mensahe ngayong gabi. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawain ito at ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabing Amen. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dakila ang kanyang banal na pangalan. Praise the name of Jesus. At tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon in the book of Psalms chapter 68 verse 19. Psalms 68 verse 19. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation, Selah. Purihin ang Panginoon na nagpapasa araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Nais ko pong basahin sa other translation, sa Contemporary English Version. We praise you, Lord God. You treat us with kindness day after day, and you rescue us. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita at malaya na po kayong makakaupo, mga kapatid. Hallelujah. I'd like to share the Word of God on God's benefits. Amen. Praise God. Ang Panginoon natin, mga kapatid, ay napakabuti. Siya ay Diyos, mga kapatid, ng pag-ibig. Siya ay Diyos ng kahabagan. Siya ay Diyos, mga kapatid, na mapagpahinuhod at Diyos na nakakakilala sa atin at nagmamalasakit sa atin. At dahil dyan, ang Panginoon, mga kapatid, siya po ay naglalagak, praise God, ng mga benefits sa ating pong mga buhay. Hallelujah. At sa gabing ito, hayaan natin na sa biyaya ng ating Panginoon, praise God, ay manariwa sa atin kung ano ang mga benefits, ano, mga kapatid, praise God, ang mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, na kung saan ito po ay lubos na mapapakinabangan ng bawat isa sa atin kung ito po ay ating pong tatanggapin. Muli nating basahin ang aklat ng Psalms chapter 103 verse 1 up to verse 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Sabi po sa wikang Tagalog, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Praise God. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Hallelujah. Sa mga talatang ito ay nakikita natin, mga kapatid, praise God, ang kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ito po ay isang hangarin, mga kapatid, na nagmumula sa puso ng isang mananamba sa Panginoon, na ang Diyos ay mapagpala ng lubusan sa kanyang buhay. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Praise God. Hallelujah. Ang mga benefits na sinasabi rito, mga kapatid, ay ang mga dakila at mapagpalang gawa ng Diyos
sa ating mga buhay. At sa ating binasa, mga kapatid, kung ating pong iisa-isahin ang mga nabanggit na mga kabutihan ng Panginoon, praise God. Una, mga kapatid, hallelujah, is the benefit of forgiveness. Hallelujah. Ang sabi ng verse 3, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Amen. So ang Panginoon ay nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid, lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Walang matuwid, wala kahit isa. Mula sa inyong abang lingkod na ito at sa bawat isang nakikinig ngayong gabi, ay atin pong maipapahayag ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon na lahat po tayo ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. At dahil sa tayo ay nagkasala, mga kapatid, tayo ay nawalay sa ating Panginoon sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan in the book of Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Ang atin daw mga kasalanan, mga kapatid, ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Hallelujah, yung ating mga kasalanan o pagsalangsang ang nagpakubli ng kanyang mukha, mga kapatid, mula sa atin upang siya'y huwag makinig sa atin. In other words, nung tayo ay magkasala, mga kapatid, tayo ay nawalay sa ating Panginoon. But thank be to God for His great mercy, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon, bagamat tayo ay nagkasala, ang Panginoon ay nananatiling nagmamalasakit sa atin. Ngayong gabi, sa mga kaibigan natin, maaring kayo ay nakikinig ngayon at ang tingin ninyo ay napakalayo ng Diyos sapagkat kayo ay namumuhay sa pagkakasala. Nais kong bigyan kayo ng magandang balita mula sa salita ng Panginoon na hindi patapos ang biyaya ng Panginoon. At nais kong sabihin sa inyo, hallelujah, na bukas ang palad ng Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya. Maaaring tayo ay namuhay sa pagkakasala, ngunit may nakikitang pag-asa ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi ng Biblia, the book of Isaiah, chapter 1, verse 18. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, reading from King James Version. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be white, or they shall be as wool. Hallelujah. Mga kapatid, ang Panginoon ay mayroong invitation. He is inviting sinners. Amen. Not holy people, praise God, but sinners. Ang sabi niya, come now and let us reason together. Magsiparito kayo tayo mga katwiranan, bagamat ang inyong kasalanan ay maging matingkad. Ang sabi ng Panginoon, ito ay papuputiin niya gaya ng snow. Amen. Napagamat ang ating kasalanan ay maging tila matingkad na pula, mga kapatid, ito ay papuputiin niya gaya ng balahibo ng tupa. Mga kapatid, kung tao ang tatanungin, marami pong judgment ang tao para sa mga taong nagkakamali. Pero ang Panginoon, alam ng Diyos ang ating buhay, alam ng Diyos ang ating kasalanan, mula nung tayo ay bata hanggang sa kasalukuyan. Mula nung tayo, mga kapatid, ay tumungtong sa age of accountability. Nakita ng Panginoon ang pagsuway ng tao, nakita ng Diyos ang ating mga pagkakasala. At sa kasalukuyan, God knows exactly who you are and what you are. And wherever you are tonight, let me tell you that God cares for you. Ang Panginoon ay nagmamalasakit sa iyo. Ang kasalanan ay isang mabigat na dalahin ng tao na kung walang sasaklolo sa kanya, ay tiyak na siya ay mapapariwara at siya ay mapapahamak. Sapagkat ang kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan, mga kapatid, temporarily and eternally. Dito sa mundo, pwede kang ipahamak ng kasalanan sa pansamantalang buhay at higit sa lahat, sa pangwalang hanggan. Ang consequence ng kasalanan, mga kapatid, ay hindi maiiwasan ng taong nananatili dito. That's the reason why the Lord is inviting sinners to come to Him and be forgiven. Hallelujah. And that's the benefit of forgiveness. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And by the way,
Anong gagawin ng taong sinner, mga kapatid, praise God, upang ma-avail ang benefit of forgiveness? Hallelujah. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Ito ang nais ng Panginoon na gawin ng mga tao in order for us, hallelujah, to avail God's benefit of forgiveness. Upang ang tao ay mapatawad, mga kapatid, praise God, sa pagkakasala, lalo tigit sa mga hindi pa nakaranas, mga kapatid, ng kapanganakang muli. Ito ang nais at ito ang kalooban ng Panginoon. Repent and be baptized, every one of you. Magsisi at magpabautismo ang bawat isa. Bakit kailangan magsisi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at kung ang tao ay hindi magsisisi, siya'y mananatiling makasalanan. At ang repentance, ang ibig sabihin ay pagtalikod, pag-ayaw sa kasalanan. Ang ibig sabihin, nalulungkot ka na sa buhay, makasalanan, at nais mong manumbalik sa Panginoon, and that is repentance. Repent and be baptized. Bakit kailangan bautismuhan sa pangalan ni Jesus? Sapagkat repentance and baptism, ang sabi ng Bible, ito po ay nagdudulot ng kapatawaran. Baptism in Jesus' name, because there is only one name given among men whereby we must be saved. And that name is no other than the name of Jesus Christ. Hallelujah. Therefore, hallelujah, ang pagsisisi at bautismo ay dapat gawin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nagnanais ng kapatawaran, mayroon pong sagot ang Panginoon, at ito ang kanyang sagot sa kanyang salita. Hindi po tayo pwedeng mag-formulate, mga kapatid ko, ng anumang kaparaanan upang ang kasalanan ay maalis sa ating pong mga buhay. Walang taong magaling, mga kapatid, upang matanggal ang kanyang kasalanan. Walang makataong idea kung paano ang kasalanan malalagpasan, mga kapatid, at matatanggap ang kapatawaran. Ang tanging Panginoong Hesukristo na tanging tagapagligtas ang nagbibigay ng tanging kaparaanan, hallelujah, upang matanggap natin ang benefit of forgiveness. Mapagpatawad ang Diyos. Amen. Ngunit may kaparaanan siya kung paano natin matanggap ang kapatawaran ng ating Panginoon. Hindi ito sa pamagitan ng ating mga human idea. Hindi ito sa pamagitan ng ating mga makataong kaparaanan, mga kapatid. Praise God. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me or by me. Praise God. He is the only way. No other way. So if you want to be forgiven, amen, Jesus Christ, hallelujah, is the only way. Praise God, to forgiveness. Repent and be baptized in Jesus' name for the remission of your sins. Hallelujah. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, is the benefit of healing. Praise God. Natatanggap natin ang benefit ng kagalingan. Ang sabi ng Bible in the book of Exodus 15 verse 26, and said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. Maliwanag na sinasabi dito ng Panginoon, praise God, na siya ang Panginoon na nagpapagaling. Kung tayo po ay makikinig lamang, mga kapatid, sa kanyang tinig, hallelujah, at gawin kung ano ang tama o anong nararapat, mga kapatid. Pakinggan ang kanyang mga utos at gawin ang kanyang mga palatuntunan. Ang sabi ng Panginoon, I will put none of these diseases upon thee. Hindi niya ilalagay ang mga sakit na ito sa iyo na inilagay niya, mga kapatid, sa mga Egyptians. Sapagkat ang sabi niya, For I am the Lord that healeth thee. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Purihin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid, He is our God, and He is the same yesterday, today, and forever. And what He did in the past, He can do it again. Hallelujah.
Kung siya'y nagpagaling sa mga nagdaang mga panahon, kaya ng Panginoon gumawa ng ganyan pa ring pagpapagaling. Hallelujah! Nais kong sabihin sa inyo na mga patutuo ng pagpapagaling ng Panginoon na hindi pwedeng baliin, mga kapatid ko. Hallelujah! Na kahit ang mga manggagamot, mga doktor ay nagtataka sa mga gawa o mga gawain ng pagpapagaling or the miracle of God. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Siya ang Panginoon na nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ang sabi ng Psalms 147 verse 3, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Hallelujah! Ang Panginoon, hindi lang siya nagpapagaling ng karamdaman, nagpapagaling siya ng mga broken-hearted. Amen. Sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Alam niya ang ating mga kalagayan. Ngayong gabi, kung ikaw ay may karamdaman, kaibigan, magtiwala ka sa Panginoon at pwede mong maranasan ang pagpapagaling ng Diyos. Hallelujah. Kung ikaw naman ay broken-hearted, marami kang naranasan na mga bagay na kung saan ay dumudurog sa iyong kalooban, ikaw ay broken, hallelujah, spiritually or emotionally, the Lord is still the same. He is able to heal your brokenness. Amen. Ang Panginoon ang siyang nagpapagaling. Praise God. Whether ikaw ay may sakit physically or emotionally or spiritually, our God is able. Amen. The Lord is able to heal your body. He is able to heal your spirit, your emotion. Hallelujah. And the Lord is able to make you whole again. Amen. Kaya ka ng Panginoon pagalingin. Kaya ngayong gabi sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ano man ang iyong sitwasyon, hallelujah, the Lord loves you and He cares for you. Trust in Him. Hallelujah. And God will do something for you because He loves you and He cares for you. Praise the name of Jesus. Marami na po tayong narinig ng mga testimonies at nagkaroon tayo ng mga personal na testimony at nag-witness tayo ng mga personal, nakita natin kung paano ang Diyos nagpapagaling. Hallelujah. And to God be the glory sa ministeryong ito, mga kapatid. Hallelujah, na kung saan ay sinasamahan tayo ng ating pong Panginoon. Nakita natin ang kagalingan, mga kapatid, na kahit ang lumpo ay pinalalakad ng Panginoon, instantly, ang bulag ay nakakakita, ang may mga taning ang buhay ay binibigyan ng Diyos ng lubos na kagalingan. Nothing is impossible with God kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Mga ilang taon na, mga kapatid, may mga tao na sinabi ng doktor, 6 months na lang ang kanyang buhay. Ngunit nung tumanggap sa Panginoon, nagsisi, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, hallelujah. Mahigit dekada, mga kapatid, hallelujah, hanggang ngayon, nabubuhay pa rin. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang baliin, mga kapatid ko, praise God, ang mga sitwasyon sa mundong ito. He is able to change our circumstances, hallelujah, praise God, mula sa hopeless situation, patungo, mga kapatid, hallelujah, sa maliwanag na pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Ngayong gabi, kung may nakikinig sa atin na marahil ikaw ay nawawala na ng pag-asa, pinanghihinaan ka na ng loob, wala ka nang makitang liwanag sa iyong future, trust God and believe the Word of God. I tell you, hallelujah, our God is our living hope. Siya po ang ating buhay na pag-asa. Hallelujah, glory to God. Glory to God, glory to God. Marami na po mga tao na nawala ng pag-asa sa kanilang mga buhay, but they trusted God. Hallelujah. At nakita nila ang kabutihan ng Panginoon. At ngayon ay hindi napipigilang maglingkod sa Diyos. Kapag ikaw ay nakasaksi ng gawa ng Panginoon sa iyong buhay, walang taong pwedeng magsabi na hindi totoo ang naranasan mo. Because your personal testimony, hallelujah, your personal experience is undeniable. Hallelujah. Praise God. Undeniable fact. Hallelujah sa iyong buhay. Kaya sa mga nakikinig, nanonood ngayon, pagkatapos sa mananalangin tayo mamaya, nakaranas kayo ng kagalingan, huwag niyong ilihim yan. Amen. I-message niyo sa ating page. Hallelujah. Sabihin niyo sa amin ang inyong testimony. Hallelujah. At maaaring ikaw
ang susunod na makakaranas ng benefit of healing for the glory of our God. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. Next mga kapatid is the benefit of redemption. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng verse 4 ng ating binasa, who redeemeth thy life from destruction. Hallelujah. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Praise God, who redeemeth thy life from destruction. Tinubos po tayo ng ating Panginoon. At ang pagtubos sa atin ng Panginoon ay isang napakalaking testimony, hallelujah, that we were about to be destroyed, hallelujah, sa kapangyarihan ng kasamaan, but thank be to God for His redemption. In the book of Psalms 107 verse 2, let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy. Praise God. Let the redeemed of the Lord say so. Praise God. Yung mga tinubos ng Panginoon ay magsabi, magpatotoo. Yung mga tinubos ng Panginoon mula sa kamay ng kaaway. Mga kapatid, marami na po ang tinubos ng Panginoon mula sa kamay ng kaaway. Ang kaaway, mga kapatid, ay walang magandang plano sa tao. Ang plano ng kaaway is to destroy mankind, mga kapatid. Sirain ang buhay ng mga tao. But thank be to God for the benefit of redemption. Let the redeemed of the Lord say so. Magpatutuo tayo kung anong naranasan natin sa Panginoon. Tayo mga pinalaya ng Panginoon, mga tumanggap, hallelujah, ng kapatawaran at pinalaya mula sa mga gawa ng kaaway. Mga kapatid, let the redeemed of the Lord say so. Hallelujah. Sabihin mo ang iyong testimony at maaaring may mga taong nangangailangang marinig ang patutuo mo upang sila naman ay magpasimula sa kanilang panibagong testimony. Hallelujah. Nung makilala natin ang ating Panginoon, tayo'y pumasok sa bagong chapter ng ating buhay. Hallelujah. At ito po ay hindi pwedeng ipagkaila, purihin ng Diyos. Nung akin pong tagapin ng Panginoon, year 1986, purihin ang Panginoon. Mula sa araw na yon, hindi tumigil ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hanggang sa panahong ito. Kaya hindi tayo napipigilan, hindi tayo mga kapatid pwedeng pigilan sa pagsasabi ng kabutihan ng Panginoon. Let the redeemed of the Lord say so. At paano ba tayo tinubos ng Panginoon? In the book of 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Hallelujah. So hindi daw tayo mga kapatid tinubos sa pamamagitan ng mga corruptible things, ng mga bagay na nasisira na katulad ng pilak at ginto. Mula sa ating walang kabuluhang pamumuhay na ating tinanggap mula sa ating mga ninuno, ang wika ng Biblia. Bakit walang kabuluhang pamumuhay? Lahat tayo ay tumanggap ng buhay na makasalanan. Mga kapatid, hindi natin sinisisi ang ating mga ninuno, ngunit lahat ay nagkasala. And from generation to generation, lahat ng tao ay nagkasala. But we thank God for His redemption. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa pagtubos niya sa atin. Amen. Tinubos niya tayo with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Tayo ay tinubos, mga kapatid, ng dugo ni Kristo. Nakatulad, mga kapatid, ng sa kordero na walang kapintasan, walang dungis. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank God for redemption. Tayo dati ay nakasangla na walang pwedeng magtubos. Amen. Tanging ang dugo ni Kristo. And that's why the one true God manifested Himself in the flesh in order to produce the needed blood, hallelujah, for redemption. Amen. Dugo na walang kapintasan. Diyos lang ang makakapagbigay noon. At walang dugo ng hayop,
Walang dugo ng tao na katulad natin ang pwedeng magtubos. But thank be to God, the one true God who created the heaven and the earth. He manifested in the flesh. Amen. He was manifested in the flesh and became a man. Ayon sa Biblia. He took the form of a man as a servant and he became obedient. Siya ay naging masunurin hanggang kamatayan. Inalay niya ang kanyang sarili. Thank God for the blood. Amen. Salamat sa katubusan, mga kapatid. Yan ay benefit ng ating pong Panginoon na pinagkakaloob sa atin. Hallelujah. Praise God. And again, we thank God for the benefit of His favor, who crowned thee with a loving kindness and tender mercies. Amen. God crowns us with His favor. Praise God. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, pag tayo, ang buhay natin, sinuko natin sa Diyos, ipinasakop natin sa Panginoon, the Lord will crown our lives with favor. Amen. Kukurunahan ng Diyos ang buhay natin ng kanyang mga favor, ng kanyang mga kabutihan. Sabi ng Psalms 92 verse 1 up to verse 4, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night, upon an instrument of 10 strings and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. Praise God. Hallelujah. It is a good thing to give thanks unto the Lord. So we give thanks unto Him. We praise Him. We even use instruments to worship and exalt His name. Hallelujah. Giving thanks unto Him. Praise God for what He did and for what He's doing. Praise God. And for what He will do for us. We are being crowned with favor. The book of Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. What an assurance. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hallelujah. If we are living for God, goodness and mercy shall follow us. Amen. Goodness and mercy. Praise the Lord. All the days of our lives. And after that, we will dwell in the house of the Lord forever. What a favor. Amen. Kaya nga po hindi tayo lugi. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Sa mga kaibigan natin na nanonood ngayon marahil, hindi nyo pa naranasang maglingkod sa Panginoon. Mga kaibigan, nais ko pong sabihin sa inyo, kung kayo'y magpapasya na ang Diyos ay paglingkuran, hindi po kayo lugi. Goodness and mercy shall follow you. Kung wala tayo sa Panginoon, ano sumusunod sa atin? Mga kapatid, ang daming sumusunod na hindi magandang bagay sa buhay natin. But if you are in the presence of God, you will be protected. Amen. And God gives us this kind of assurance that goodness and mercy shall follow us. Susunod sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Goodness and mercy. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sinusundan ka ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Maraming tao sa mundo, hinahabol ang pagpapala, hindi naman maabutan. Maraming ginagawang strategy to bless their lives. But by the grace of God, if we surrender our lives to Him, amen, we serve Him, we love Him with all of our hearts, then goodness and mercy, they will follow us. Susunod sa atin. Amen. Saan ka man pumaroon, you are guided by God. Hallelujah. You are crowned with favor. And goodness and mercy shall follow you. Sino magsasabing lugi ka pag naglingkod ka sa Panginoon? And even after this life, we will dwell in the house of the Lord forever and ever.
Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ito ay isang malalim na pagnilay sa ating mga buhay. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi kalugihan. Amen. Saan natin gagamitin ang ating mga buhay? Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, mga kapatid. Huwag natin sayangin ang ating panahon. Huwag natin sayangin ang ating buhay. Gugulin natin ito sa makabuluhan. At kung mayroon man pinakamahalagang desisyon na pwedeng gawin ng tao, ito po ay ang desisyon na sumunod sa Diyos na may lalang sa Kanya. Amen. And I believe ang ganong klaseng pagpapasya kailanman ay hindi pagsisisihan ng sino man. Next benefit is the benefit of satisfaction. In Psalms 103 verse 5, who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles. Satisfaction. Amen. Marami po ang naghahanap ng satisfaction. Marami mga tao na nag-aakala ng mga bagay sa mundo ay magbibigay ng satisfaction or contentment sa kanilang mga buhay. Pero mapapansin natin ang mga tao sa mundo na halos inuubos ang kanilang panahon at ang kanilang lakas sa paghahanap ng mga bagay sa mundo at ang ilan sa kanila ay tila bang nagtagumpay na sa kanilang mga buhay. But sadly, they don't have satisfaction. Na-achieve na nila kung anong gusto nilang achievement. Nakamtan nila ang pinagsikapan nilang makamtan. But in the end, if they will just be honest to themselves, they don't have satisfaction. Kaya nga, mayaman na, nagpapayaman pa. Mayaman na, gusto pang yumaman ng yumaman, there is no satisfaction. Kasikatan, sikat na, nagsisikap pang maging sikat na sikat. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, there is no satisfaction. Amen. In riches, in fame, in power. This world cannot give us satisfaction. But the one who made us, the creator of everything, the one who gives us life, He has the blueprint of our lives. And He's the only one being who is able to give us real satisfaction. It is the Lord. Amen. He knows your life. Amen. And He knows what you are going through. He knows the emptiness of our hearts. He knows the longing of our soul. Hallelujah. And He has everything that we need. Nasa Kanya ang lahat ng kailangan natin. Praise God. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. He is able to provide all our needs. Amen. From our earthly needs to our spiritual needs. Hallelujah. The Lord is able to provide. In the book of Psalms 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Yung mga batang leon daw, mga kapatid, ay nagkukulang at nagugutom. Alam nyo, yung mga lion, mga kapatid, di ba sila ang hari ng kagubatan, kung tawagin? Nagugutom pa rin sila. Ang sabi ng Bible. But they that seek the Lord shall not want any good thing. Ngunit ang mga naghahanap sa Panginoon ay hindi magkukulang ng anumang mga bagay. Why? Because if you have Jesus, you have everything. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Psalms 107 verse 8 and verse 9. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. For He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Hallelujah. He satisfieth the longing soul
Alam niyo mga kapatid, nothing in this world can satisfy the longing of our soul. Amen. Sinungaling lang ang magsasabing hindi niya kailangan ng Diyos. O marahil hindi niya nare-realize na kailangan niya ang Diyos. Everybody needs God. Bawat isa ay nangangailangan ng ating Panginoon. He is our satisfaction. That's why, kahit ang buhay mo dito sa mundo ay simple lang. Wala kang maraming mga ari-arian sa mundo, but you have Jesus in your heart. You have Jesus in your mind. You have Jesus in your life. Then, hallelujah, you will be satisfied. Not by the things of the world. Hallelujah, but by the presence of the Lord. Hallelujah. We need Him. Praise God. Kaya sa mga kaibigan natin, naghahanap ng satisfaction sa buhay, God loves you, He cares for you. Amen. Come to Jesus. Aminin mo ang katotohanan. You need Him. Amen. At kapag tinanggap mo si Kristo, your life will surely be changed. Amen. Mababago yung buhay mo. Alam niyo mga kapatid, marami ng mahigit 3 dekada na nakakalipas. Amen. Noong makilala ko po ang ating Panginoon, walang araw na nagsisi ako na tinanggap ko siya sa aking buhay. At kung ako ay mayroon pang ibang buhay maliban dito, the same thing ang aking gagawin. Amen. And that's why ako'y tuwan-tuwa ng aking mga mahal sa buhay ay nakakilala sa Panginoon, naglingkod sa Diyos. At hindi pa rin tumitigil na mangaral ng salita ng Panginoon sapagkat naranasan ko po kung anong mabuting gawa ng Diyos na pwedeng gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi siya nagbabago. Hallelujah. Praise God. And again, mga kapatid, ang Panginoon, praise God, ay nagbibigay ng kalakasan. Amen. The benefit of strengthening the presence or power of God. Psalms 103 verse 5. So that the youth is renewed like the eagles. Pag nasa Panginoon ka, the Lord is able to renew your strength. Amen. In the book of Isaiah 40 verse 29 up to verse 31. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina. Amen. And to them that have no might, He increased the strength. Nagdadag siya ng kalakasan, mga kapatid, sa mga nawawalan na ng lakas. Ngayong gabi, kaibigan, kapatid, kung ikaw ay tila nawawalan unti-unti ng lakas o nanghihina, remember the benefit of God's strength. Amen, in our lives. Siya nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina. Even the youth shall faint and be weary, kahit daw yung mga kabataan ay nanghihina at napapagod. And the young men shall utterly fall, yung mga kabinataan ay bumabagsak. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang mga nagsisipaghintay sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong kalakasan. Ngayong gabi, kung ikaw ay nanghihina, wait on the Lord. Wait upon the Lord. Amen. Sapagkat kung ikaw ay nanghihina, hallelujah, at hinahanap mo yung dati mong lakas, maaring lalo kang manghihina, hintayin mo ang panibagong lakas na nagmumula sa Panginoon. Ang lakas kung minsan ay unti-unting nawawala sa maraming mga kadahilanan. But thank be to God. Hallelujah. There is a benefit of God's strength. Praise God.
the renewal of our strength. Praise God, ibinibigay ng Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kailangan mo ba ng panibagong kalakasan ngayong gabi, kapatid at kaibigan? God is able to renew your strength. Kaya niyang magbigay ng panibagong kalakasan. Kung tila baga hindi mo na kayang ipagpatuloy sapagkat ang pakiramdam mo ikaw ay nanghihina na, wait upon the Lord. Hallelujah. Let God touch your heart, touch your life. Let God touch your soul and anoint you once again and bless you with a spirit of renewal. Amen. Hallelujah. The Lord is able to renew your strength. Hanggang sa makapagbigay ka ng statement na katulad ng sinabi ni Paul in the book of Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Mga kaibigan at mga kapatid, kung ang sanlibutan at mga problema ay nagpahina sa atin, nais ko pong sabihin sa inyo ngayong gabi na si Kristo ay nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya nga, kung tayo maharap sa maraming hamon sa buhay na ito, at tila baga ang lakas natin ay unti-unting nanghihina, ang Diyos ay makapangyarihan pa rin. Amen. Hallelujah. Bakit hindi natin ilapit ang ating mga sarili sa Kanya? Diyos na tapat, Diyos na mabuti. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, pwede bang tayong lahat ay tatayo? Praise God. Praise the name of the Lord. Alalahanin natin ang kabutihan ni Lord. Hallelujah. Ang mga benefits ng Panginoon ay nilaan para sa atin. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Let's worship the Lord as we remember His goodness. Amen. Tayo ay magbulay sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Oh, hallelujah. Mga kapatid at mga kaibigan, the Lord is so good. Amen. And the Lord cares for each and every one of us. Hallelujah. Nakalaan sa atin ang goodness ng Panginoon. The moment that I wake up, hallelujah, sa buong maghapon, I lay my head, mula umaga hanggang gabi, oh, I will sing, hallelujah, pasasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Hallelujah. Sabay natin ang Panginoon. All my life, you have been faithful. Yes, sa buong buhay natin, mabuti ang Diyos. He is so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Pagbulayan natin ang kabutihan ng Panginoon. Yes. God said, I love you with an everlasting love. Amen. Oh, napakasarap isipin ang kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Yes. Oh, you are so good, Lord. All my life you have been faithful. Hallelujah, glory to All God. my life you Hallelujah, have been praise the so, Praise the so good. With every breath that Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Ang kanyang kabutihan ay nakalaan para sa iyo. your goodness. Yes, in the name of Jesus. Oh, yes. Your
mahina, with every breath pinalakas that tayo. I am able. Nung tayo ay hopeless, Oh, I will binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na pag-asa. goodness of God. Hallelujah. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So good. Hallelujah. Every breath that I Sa bawat araw ng buhay natin, goodness and I mercy, will sing inilaan ng the Panginoon. goodness Hallelujah. of God. Yes, in the name of Jesus. I will sing We thank you, Lord, goodness of God. for all the benefits that we receive from your I goodness. will sing We thank you, Lord, for your goodness, for your favor. goodness Hallelujah. of God. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang mapagpalang Diyos. Muli po sa gabing ito ay nagpapasalamat kami sa iyong banal na presensya na amin pong minsan pa ay natanggap at nadama. Salamat sa iyong mga salita na nagiging patnubay at gabay namin sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan. Panginoon, wala kang katulad. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa na nakasama namin ngayong gabi, maging ang lahat na nakasama namin online. Ikaw po ang patuloy na mangusap at kumilos sa bawat buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo minsan pa ang aming po mga buhay, patuloy na ang iyong kabutihan ay dumaloy sa buhay namin. Thank you for your goodness. We give you all the glory, praises, thanksgiving in your wonderful name, Jesus Christ. And everybody say amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, maraming salamat sa panahon na iyong pinagkaloob sa ating Panginoon sa gabing ito. And once again, thank you so much and God bless us all.